Kaugnay po ng aksidente sa Quirino Highway kanina, makakausap natin si Attorney Winston Hines, ang chairman ng LTFRB. Magandang tanghali po, Chairman Hines. Magandang tanghali, Rafi. Opo, may suspension order na po ba daw kayo sa bus company na naaksidente sa Quirino Highway? Ano pong detalye nito? Opo, at katatapos lang po ng deliberation ng aming board. Kasama ko po rito si board member Engineer Ronaldo Corpus, Attorney Ariel Inton. Kasama rin po namin dito sa deliberation sa nakatatapos lamang ang aming Executive Director, si Attorney Cabrera, at Chief ng aming Legal Division, si Attorney Peg. Alam niyo po kasi dahil hindi ito ang unang aksidente ng valis, no? Base po sa record namin, noong April 26, 2013 ay nagkaroon din ito ng aksidente na kinamatay ng isang pasahero. Nangyari po ito sa Socorro Oriental, Mindoro, at 30-day suspension din ang naging penalty po nito. At noon namang pagkatapos ng wala pang isang buwan, noong 2013, to be exact, May 21, 2013, ay nasunog ang isang bus ng naturang bus company na naganap doon sa Maribong, Lampunao, Iloilo. At ang masama dito ay yung bus na yon, ang ruta po noon ay itong same ruta ng involved na bus. Ngayong umaga, yung Grotto to Ninoy Aquino International Airport, pero dun sa aming nagawang investigasyon ay nasunog nga siya mismo sa Iloilo. Kaya naging penalty po noon, out of line, dahil wala pa tayong joint administrative order noong 2013, ay 30-day suspension. At dahil dito, pati na rin yung gravity of the accident today na kasamaang palad ay kinasawi ng ating tatlong pasahero at 16 nga po nadala sa ospital at critical ang kondisyon yata ng mga iba. At so, nag-decide po ang board na suspendihin ang entire fleet, ang buong fleet ng valis, no, na 62 buses po ito sa 4 na prangkisa po nila. Opo. Chairman, anong biyahe po nitong 62 buses na ito na apektado ng inyong ipinalabas na suspension order? Opo, may ang biyahe po nila ay mayroon po silang 4 na po na biyahe na bus mula Grotto to Naiya, and then mayroon po silang 6 na market sa Taguig papuntang Tagbilaran, Bohol, at may 16 naman galing po ng Loton, Manila papunta po ng Iloilo City, or a total of 62 nga po. Opo. Chairman, bukod dun sa pag-suspend for 30 days, sa ilalim din sa training yung mga drivers po nito, at kumusta po yung mga bus units naman? Ano pong gagawin ng LTFRB doon? Isasama po namin doon sa order na kasalukuyang ginagawa po ng ating legal division na ngayon ay ipag-uutos po natin ang roadworthiness inspection nito ng LTO ng lahat ng buses po nito, at ang pagkumpiska ng mga yellow plates po nito ng mga LTFRB inspectors, at pag-undergo ng road safety seminar, at yung drug test, as well as secure police and NBI clearance. Chairman, ng mga drivers po. Opo, hindi po ito yung unang pagkakataon na yung mga driver na na-involved sa aksidente ay tumatakas. Gaano ba kahigpit yung panuntunan sa pagtanggap ng mga driver na ganito na malakas yung loob nila na takasan yung mga aksidenteng kanilang kinasasangkutan? Abo, yan po ay magiging factor yan, or i-consider po namin yan, dahil ito lamang na itong 30-day suspension ay preventive po lamang. Hindi pa ho ito ang penalty. Gusto lang po naman muna natin na maiwasan ang anumang mga magiging aksidente pa, kaya we are ordering the grounding of all these 62 buses. Pero pag nagdesisyon kami kung ito ba ay sususpindihin, kung ilang buwan ito ay kakanselehin, ay kasama po yan doon sa aming mga titingnan kung ano ba ang ginagawang hiring procedure at bakit ganito ang klase ng mga drivers na nakukuha ng ating mga bus companies. Kaya po kami ay nagpapabala na
sa lahat ng mga bus operators na kailangan nilang ipaalala sa kanilang mga bus drivers na numero uno ay dapat hindi ho tumakbo kundi dapat ay tumulong ang mga kanilang kawani, lalong-lalo ang drivers na tumulong sa mga nasaktan. I take this opportunity na rin, Rafi, na ang accredited insurance po ng naturang company ay na-order na rin po natin para bigyan kaagad ng ayuda, tulong ang mga namatayan, equivalent to 150,000 per victim, at lahat naman po doon sa mga nasa hospital ay mabigyan din po ng entitlement nila na nasa without any receipt ay 15,000 ang ibibigay ng insurance company. Chairman, linawin ko lamang po yung bilang ng mga nasawi dito. Ang nakarating po kasi sa amin, 4 na raw po yung bilang ng patay. Ano po yung nakarating sa inyong opisina? Opo, as of kanina pong deliberation namin ay 3. Kaya nga po sabi ko kanina ay may mga critical at nakita na monitor po namin. Kaya maaari pa po talagang tumaas. Depende po doon sa na sana naman ay hindi na po. Yung mga kalagayan po ng mga pasaherong nadala doon sa Tala Hospital. Anyway, Chairman, nakipag-ugnayan na po ba yung may-ari ng Valis no bus sa inyong tanggapan? Wala pa ho. Kaming natatanggap at ang unang ngayong araw ay pipilitin po namin na madala ang order at may serve po sa opisina o may-ari ng Valisno. Si Rosalinda Valisno po ang may-ari ng Valisno bus. May panawagan ho ba kayo sa mga may-ari nito? Dahil syempre naghihintay po yung mga kaanak dun sa mga ospital. O kanina ay na-report na may mga representative na raw na nagtutungo roon. Hindi ho ito panawagan kundi direktiba kay Mrs. Rosalinda Valisno na puntahan at bigyan kaagad ng tulong ang mga nasa hospital at asikasuhin, siguraduhin na the best medical attention should be given to them. Doon naman po sa mga nasawi ay kagyat na bigyan ng tulong over and above doon sa insurance at hanggat maaari ay mabigyan at matulungan lahat ng mga pamilya na kailangan nila sa mga panahon na ito. Chairman, bagamat alam kong labas na po sa inyong tanggapan yung isyong ito, pero yung area po kasing pinangyari na aksidente, hindi na po ito bago eh. In fact, yung isang kasama po naming reporter dito sa GMA ay nasawi po dyan sa area na yan, sa isa ring aksidente. Meron ho ba tayong hakbang na po pwedeng i-suggest siguro sa mga nakakasakop nito para hindi na ito maulit, Chairman? Well, alam nyo, kahapon, nung itong nakarang 2 araw, noong Lunes at Martes, ay ako nga po yung nag-preside, naging chairman ng 6 ASEAN Multisectoral Road Safety Special Working Group. Isa nga po sa mga napag-usapan namin yan, yung tinatawag natin po mga black spot or yung mga lugar sa ating mga daan sa ASEAN na talagang nagiging accident prone. Dito po sa Pilipinas, yan po ay tinitingnan ng ating Department of Public Works and Highways at ginagawa po nila ng paraan. Kaya alam ko po na yan ay nasa jurisdiction ng ating DPWH at alam pong gagawan po nila ng aksyon. Yung mga ganito, at ipaparating din po namin, makikipag-ugnayan po kami sa kanila na kung ito nga ay isang nagiging dahilan, alam ko pong ito ay gagawang kaagad ng paraan. Sana nga po mapakinggan yung inyong direktiba ng mga may-ari nitong Valisno na asikasuhin na yung mga biktima sa ospital. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Winston Hines. Maraming salamat ulit, Rafi, at mabuhay kayo at magandang tanghali sa inyong mga tagapakinig. Salamat po si Chairman Hines po, Chairman ng LTFRB.